Simula ngayong araw, pwede nang pumasok ng visa-free ang mga mainland Chinese at mananatili sa Pilipinas sa loob ng 14 na araw. Ang inilatag na kondisyon para dyan ng pamahalaan, alamin sa report ni JP Soriano. Noong kasagsagan ng paglipanan ng mga pogo at pagkwestiyon sa pagiging Pinoy o kung Chinese pa ba si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Ilang beses na usisa ang proseso ng pagpasok ng mga mainland Chinese sa Pilipinas. Nariyang nasiwalat ang Pastilla Scheme o panunuhol sa mga taga-Bureau of Immigration. Minsan ding pinasilip ng ilang senador kung naabuso ang paggamit ng SRRV o Special Resident Retirees Visa, kung saan ang ibang mga Chinong nabigyan ay 35 to 50 years old pa lang. Nang tuluyang ipagbawal ang mga pogo sa Pilipinas, libo-libong mga Chino ang pinauwi o pinadeport. Pero bago ang mga yan at noong wala pang COVID, mga taga-mainland China ang isa sa pinakamalaking bulto ng mga turista sa Pilipinas. At simula ngayon, January 16, pwede na ulit makapasok sa Pilipinas ang mga Chinese national sa loob ng 14 na araw. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos para mapadali ang kalakalan, pamumuhunan at turismo at mapalakas ang people-to-people exchanges ng mga Chino at Pilipino. Pero ang visa-free privilege para lang sa mga turista o yung mga may katransaksyon sa negosyo rito. Kailangan magpakita muna sila ng valid passport, confirmed hotel accommodation o booking at ticket sa susunod nilang destinasyon. Hindi rin pwedeng palawigin ang 14 days at hindi pwedeng i-convert sa iba pang uri ng visa. Tiniyak ni National Security Advisor Eduardo Año na naglatag sila ng mga safeguards para hindi ito maabuso. Anya sa NAIA at Mactan Cebu International Airport lang pwedeng pumasok ang mga Chino at dapat wala silang masamang record sa Bureau of Immigration. Tatagal ng 1 taon ang visa-free arrangement. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay dito. Pero dati nang sinabi ng Chinese Embassy na mahalaga sa China ang people-to-people ties at malalim na ugnayang kultural ng ating mga bansa. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.